Sa isang mundong puno ng kaguluhan, kung saan ang tao ay naliligaw sa dilim, at ang pag-asa ay tila unti-unting nawawala, may isang kwento na kailanman ay hindi kumukupas. Isang kwento ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Isang kwento ng sakripisyo na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Ito ang kwento ni Jesus, ang liwanag sa gitna ng dilim. Bago pa man siya isilang, may mga pahiwatig na. Sa loob ng maraming taon, hinihintay ng mga tao ang pagdating ng isang tagapagligtas. Isang hari na magliligtas sa kanila mula sa paghihirap. Ngunit ang inaasahan nila ay isang mandirigma, isang makapangyarihang pinuno. Hindi nila alam na ang darating ay isang sanggol. Sa bayan ng Bethlehem, isang tahimik na gabi ang biglang naging pambihira. Si Maria, pagod mula sa mahabang paglalakbay, kasama Jose. Wala silang matuluyan. Sarado ang mga bahay panuluyan. Walang tumanggap sa kanila. Hanggang sa isang simpleng kulungan ng hayop ang naging kanlungan nila. At doon, isinilang ang sanggol. Walang gintong higaan. Walang malambot na kama, kundi dayami at katahimikan ng gabi. Sa kalayuan, may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga alaga. Biglang lumiwanag ang langit, at isang anghel ang nagpakita. Huwag kayong matakot. Isinilang ang tagapagligtas. At kasunod nito, isang himig mula sa langit. Maraming anghel na umaawit ng papuri. Ang mga pastol ay nagmadaling pumunta. At natagpuan nila ang sanggol. At sa simpleng sandaling iyon, naunawaan nila na ang mundo ay hindi na magiging pareho. Sa malalayong lupain, may mga pantas na nakakita ng kakaibang bituin. Isang bituin na hindi nila kailanman nakita noon. Sinundan nila ito araw at gabi, sa gitna ng pagod at panganib, hanggang sa makarating sila kay Jesus. Dala nila ang mga handog, ginto, para sa isang hari, kamanyang, para sa kabanalan, at mira, para sa sakripisyong darating. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May isang hari na natakot. Natakot na baka maagaw ang kanyang kapangyarihan. At dahil sa takot na yon, nagdulot siya ng panganib sa sanggol. Kaya't sina Maria at Jose ay napilitang tumakas. Sa ilalim ng dilim ng gabi, iniwan nila ang kanilang tahanan upang iligtas ang batang si Jesus. Lumipas ang mga taon, at si Jesus ay lumaki. Tulad ng isang ordinaryong bata. Ngunit may kakaiba sa kanya. Tahimik siya. Ngunit malalim mag-isip. Simple ang kanyang buhay. Ngunit puno ng kahulugan. Isang araw, dinala siya sa templo. At doon, nakinig siya sa mga guro. Ngunit hindi lang siya nakinig. Nagtanong siya. At sumagot. Ang mga guro ay namangha. Paano nagkaroon ng ganoong karunungan ang isang bata? Lumaki si Jesus sa isang simpleng pamilya. Tinulungan niya si Jose sa paggawa. Tahimik na buhay. Walang kayamanan. Walang kapangyarihan. Ngunit dito nahubog ang kanyang puso. Isang pusong marunong makiramay. Umunawa. At magmahal. Dumating ang panahon na kailangan na niyang simulan ang kanyang layunin. Sa ilog ng Jordan River, nakilala niya si Juan Bautista. At doon, siya ay binautismuhan. Habang siya ay umaahon sa tubig, isang tinig ang narinig mula sa langit. Ito ang aking minamahal na anak.
at siya ay aking tinalulugdan. Matapos iyon, nagpunta si Jesus sa ilang. Mag-isa. Walang pagkain. Walang kasama. Sa loob ng 40 araw. Siya ay nag-ayuno. At doon, dumating ang tukso. Mga pagsubok na maaaring magpabagsak sa kahit sino. Ngunit hindi siya bumigay. Pinili niyang manatiling tapat sa kanyang layunin. Pagkatapos ng pagsubok, bumalik si Jesus. Ngunit hindi na siya ang dating tahimik lamang. Handa na siya. Handang harapin ang mundo. Handang magturo. Handang magmahal. Unti-unti, nagsimula siyang mangalap ng mga taong susunod sa kanya. Mga ordinaryong tao. Mangingisda. Manggagawa. Mga taong walang kapangyarihan. Ngunit sa kanyang paningin, sila ang magiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. At dito nagsimula ang kwento ng mga himala, ang kwento ng pagbabago, at ang kwento ng pag-ibig na hindi kayang pigilan ng kahit anong puwersa. Ngunit ang simula pa lamang na ito ay hahantong sa mas malalaking pagsubok, sa mga himala, sa pagtuturo, at sa pagharap sa mga taong hindi naniwala sa kanya. Sa susunod na bahagi, matutunghayan natin kung paano binago ni Jesus ang buhay ng napakaraming tao. Matapos ang mga taon ng katahimikan, ang mundo ay unti-unting nagbago. Isang tao ang nagsimulang magsalita. Isang tinig na hindi kayang baliwalain. Ito ang simula ng mga himala at ng mga aral na magbabago sa puso ng sangkatauhan. Pagbalik mula sa ilang, sinimulan ni Jesus ang kanyang misyon. Hindi siya naghanap ng mayayaman. Hindi siya pumili ng makapangyarihan. Sa halip, lumapit siya sa mga ordinaryong tao. Sa baybayin, nakita niya ang mga mangingisda. Sumunod kayo sa akin. Ang simpleng paanyaya niya, at iniwan nila ang kanilang mga lambat upang sumama sa kanya. Isa-isa, nabuo ang kanyang mga alagad. Mga taong may kahinaan, ngunit handang magbago. Sa bawat lugar na kanyang puntahan, nagtitipon ang mga tao, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa katotohanan. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Mapapalad ang mga mahabagin. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit tumatagos sa puso. Hindi ito tulad ng mga nakasanayan nilang aral. Ito ay kakaiba. Ito ay totoo. Sa isang kasalan, nauubos ang alak. Para sa iba, maliit na problema. Ngunit para sa mga naroon, ito ay kahihiyan. Lumapit ang kanyang ina na si Maria. At sa isang tahimik na sandali, ginawa ni Jesus ang kanyang unang himala. Ang tubig ay naging alak. Hindi para ipakita ang kapangyarihan, kundi para ipakita ang malasakit. Unti-unting kumalat ang balita. May isang tao na kayang magpagaling. Lumapit ang mga may sakit, mga bulag na matagal nang hindi nakakakita, mga pilay na hindi makalakad, mga may ketong na itinataboy ng lipunan. Isa-isa, hinawakan sila ni Jesus at sila'y gumaling. Ngunit higit pa sa katawan, pinagaling niya ang kanilang puso. Isang gabi, sumakay sila sa bangka. Tahimik ang simula, ngunit biglang lumakas ang hangin. Ang alon ay naging marahas. Natakot ang mga alagad. Ngunit si Jesus ay natutulog. Guro, malulunod na tayo. Nagising siya at sinabi lamang,
Tumahimik ka. At sa isang iglap, ang bagyo ay nawala. At ang dagat ay naging payapa. Isang malaking pulutong ang sumunod sa kanya. Libo-libong tao. Walang pagkain. Ngunit may isang batang may dalang 5 tinapay at 2 isda. Parang kulang. Parang imposible. Ngunit sa kamay ni Jesus, ito ay naging sapat. Lahat ay nabusog. At may natira pa. Isang paalala na kahit maliit, ay nagiging sapat kapag may pananampalataya. Sa gitna ng gabi, habang ang mga alagad ay nasa bangka, may nakita silang papalapit. Sa ibabaw ng tubig, ito ay si Jesus. Hindi sila makapaniwala. Ngunit sinabi niya, "Huwag kayong matakot." At sa sandaling iyon, naunawaan nila na walang imposible sa kanya. Ngunit hindi lamang himala ang kanyang dala. Mas mahalaga, ang kanyang mga salita. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kahit ang iyong kaaway. Magpatawad ka. Hindi madali. Hindi ito ang gusto ng karamihan. Ngunit ito ang tama. Habang dumarami ang naniniwala, dumarami rin ang tumututol. May mga pinuno na natakot. Natakot na mawala ang kanilang kapangyarihan. Natakot sa katotohanan ng kanyang sinasabi. Unti-unti, nagsimulang mabuo ang galit. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago si Jesus. Patuloy siyang nagmahal. Lumapit sa makasalanan. Nakinig sa mga naapi. Pinatawad ang nagkasala. Hindi siya naghiganti. Hindi siya umatras. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang tensyon. May mga sumusunod sa kanya. Dahil sa pag-asa. May mga nagmamasid. Dahil sa galit. At may mga nagbabalak na siya'y patahimikin. Ngunit kahit alam niya ang mangyayari, hindi siya tumigil. Dahil ang kanyang misyon ay hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Habang papalapit ang katapusan, ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang bawat salita ay nagiging mas makahulugan. At ang bawat sandali ay papalapit sa isang kapalaran na alam na ni Jesus mula pa sa simula. Sa isang tahimik na gabi, nagtipon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isang simpleng hapunan, ngunit puno ng kahulugan. Kinuha niya ang tinapay. Hinati ito at ibinigay sa kanila. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kinuha niya ang alak at ibinahagi rin. Isang simbolo ng sakripisyong darating. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may lihim na bumabalot sa gabing iyon. Isa sa kanila ang magtataksil. At alam iyon ni Jesus. Sa dilim ng gabi, isang halik ang naging tanda. Isang simpleng kilos na naging simula ng pagtatapos. Si Jesus ay dinakip. Hindi siya lumaban. Hindi siya tumakas. Pinili niyang harapin ang lahat. Para sa iba, dinala siya sa harap ng mga pinuno. Inakusahan. Hinamak. Tinanggihan. Sa kabila ng kawalan ng kasalanan. Hinatulan siya. Ang taong nagturo ng pag-ibig ay hinusgahan ng galit. Si Jesus ay pinahirapan, pinagtawanan, sinaktan, pinasa ng isang mabigat na krus. Sa bawat hakbang, ang sakit ay lalong tumitindi. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya umatras. Sa isang burol, siya ay ipinako sa krus. Isang eksenang puno ng sakit. Ngunit higit pa roon, ito ay puno ng pag-ibig. Sa kabila ng lahat,
Sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa mga huling sandali, tila nagdilim ang mundo. At nang siya ay pumanaw, ang katahimikan ay bumalot sa lahat. Para sa marami, tapos na ang lahat. Ang mga alagad ay nagkalat. Natakot. Nalungkot. Nawalan ng pag-asa. Ang taong kanilang sinundan ay wala na. Ang mga pangarap tila naglaho. Ngunit sa ikatlong araw, may nangyaring hindi inaasahan. Ang libingan ay walang laman. Ang batong nakatakip ay naalis. At ang katahimikan ay napalitan ng pagkamangha. Si Jesus ay muling nabuhay. Nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Hindi bilang alaala, kundi bilang buhay. At sa sandaling iyon, naunawaan nila na ang kwento ay hindi nagtapos sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang himala. Ito ay mensahe na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa kamatayan, na ang liwanag ay hindi kailanman matatalo ng dilim. Bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang isang misyon. Ipahayag ninyo ang mabuting balita. Ibahagi ninyo ang pag-ibig. At hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay patuloy na nabubuhay. Sa bawat taong naniniwala. Sa bawat pusong nagmamahal. Sa bawat pagpapatawad. Ang kwento ni Jesus ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin. Sa ating mga pagkakamali. Sa ating mga pagsubok. Sa ating pagbangon. Dahil ang tunay na himala ay hindi lamang nangyari noon. Ito ay nangyayari sa bawat pusong pinipiling magmahal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, kababalaghan at pag-asa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa'yo, dalhin mo ito sa iyong buhay. Magpatawad, magmahal, at maniwala. Dahil sa huli, ang pag-ibig pa rin ang mananalo. Habol ko lang, baka pwede pakishare ito sa mga kaibigan nyo. Muli maraming salamat sa panonood.